Masaganang buhay. Ako po si Merlyson. Samahan niyo ko sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan sa RPTV, YouTube at Facebook. Makakasama po natin ngayong umaga si Cheryl Ann Bascugin, online seller at owner ng CSB Farm. Dito po yan sa Lian, Batangas. Cheryl Ann, kumusta ka? Anong pinagkakabalan mo ngayon? Nag-online seller po ako. Yes. Ano-ano po mga ino-online selling po ninyo? Nagtitinda po ko ng kung ano-ano, kahit ano po na pwedeng itinda ko online. Yes. Majority po mga, nakikita ko po mga gulay yata. Oh, meron din po, pero nung wala pa po kaming farm, Yes. mga pabango, Yes. nagpapasabay din po kung galing sa Dubai. Yes, CSB Farm, napakagandang pangalan. Saan niyo po ito inango? Sa pangalan po namin mag-asawa. Wow, talaga naman. Ito pong pinag-usapan nating farm ito, gaano po ito kalawak? Mga 1 hectare. 1 hectare. Wow, marami ka na pong maitatanim dyan sa 1 hectare na yan. Okay? Usually po, ano na pong mga naitanim dito? Ano po, meron po kaming pipino, Pipino? ampalaya, Yes. okra, sitaw, kamatis, Yes. may talbusan po kami ng sili. Wow. Yung may siling green, yung haba po, siling green. May papaya. Oo. Parang yung kata sa bahay ko, wow, Ma'am Cheryl, dito na lahat ah. Yes, gano'n na po ito katagal, Ma'am Cheryl? Kakaumpisa lang po namin dito lang po June. June, alright. So more or less, nasa 4 to 5 months ka na. Opo. Wow, okay. Tapos, paano pong pamamaraan po ninyo? I understand, dati hindi naman to taniman ng mga gulay. Ano po unang mga tanim dito? Dati po ito kasing tubuhan. Tubo, alright, oo. Medyo hindi po okay ang kita ngayon. Yes, sa tubo. Kaya, Alright. Tinry po namin maggulayan. Yes. Kumusta naman po yung unang performance sa tubuan? I rather sa gulayan. Okay naman po. Okay. May kita naman po agad. Ba, talaga naman. Hindi po ba kayo nahihirapan at paano nyo na-acquire mga customer po ninyo? Hindi naman po, dahil nga po ako nga po nagbebenta online. Alam mo, marami naman po nabili. So marami rin followers. Yes. Nung po simulan nyo to, Ma'am Cheryl, magkano pong punan ng invest po ninyo rito? Nung nag-compute po ako nitong, nasa may 100 na po Okay. ang naging puhunan. Sa mga seeds po yan, ano? Seeds? Kasama na po lahat, patrabaho. Oo. So ilang pong tao po ninyo dito sa mahigit na 1 hectare na to? Dalawa lang po. Yung Dalawa. isa po naming tagatanim, si Mang Jessie. Stay in na po siya dito siya nakatera. Stay na siya. Aba, talaga Para naman. po nakapokus. So, isa po sa hinahangaan ko, Ma'am Cheryl, kababayan yung tao. Si Mr. ay isang OFW, isang seaman. Alam mo? Yung pong kinikita ng Mr. nasa-savings na niya. Ano? Kayo po nakakatulong na. Kumusta naman po yung bonding ng pamilya, yung mga anak po ninyo dito dito na kayo nagbabanding? Tinuturuan nyo na rin po sila? Sinasama ko po sila dito pag walang pasok. Yung anak ko pong panganay. Yes. Pinapatulong ko po dyan. Balag. Wow, talaga naman. Ilan pong anak ninyo, Ma'am Cheryl? 3 po. 3. Yung panganay, ilang taon na po? 12. Nakakatulong na siya. Opo, nakakatulong. Aba, talaga naman, oh. Tapos, paano nyo pong minamarket yung iba pong mga gulay pong nanarabis nito? Ipopost ko lang po siya sa Facebook. Okay. Magbibilihan na po sila. Pick up po sa bahay. Tapos ubos na po yung... Ba, talaga? Baka mamaya nakatanim pa, na-harvest na. Itong nasa harapan po natin ngayon, napakaganda. Ano? Meron tayo dyan okra, may pipino, may sitaw, no? Tapos itong ampalaya. Ito ba dito lahat na harvest lahat ito? Opo. Palipas na ba ito o bagong ano pa lang? Palipas na po. So unang tanim natin to? Opo. Mangunang tanim? Yung pipino po, tapos na po talaga yan eh. Dapat po tapos na yan, pero may bunga pa din. May bunga pa rin. Opo. Kasalukuyan pa, nagbubunga pa rin kahit na matatanda na, no? Sa pipino po ba, yung return of investment, pag nagtanim ka niyan, yung upa mo sa tao at yung mga seeds mo, nakuha mo na kagad? Opo, nakuha na din po. Ba, talaga naman. Maganda yung kumita yung pipino. Opo. How about sa ibang mga halaman po? Okay din po. Gaya po ng talbos ng kamote, tinanim lang naman po namin siya. Tusok-tusok. Tusok-tusok. Tapos ang dami na po ngayon. Harvest na lang po kami ng harvest. Harvest. Nakikita ko po itong kabuuan itong farm po ninyo, no? Napakaganda ng mga balag po ninyo. At, ibig sabihin, ano po yung intercropping kung gagawin nyo dyan?
Hindi po ang palaya, ganun, or Opo. paano po pamamaraan ninyo? Ngayon po, dyan, nagtanim po kami ng pepino. Mm. Tapos after po ng pepino, ang kasunod po ay upo. Upo naman. So bumabaging din. Opo. Okay, hindi pwedeng pare-pareho po, no? Kumusta naman po yung pamamaraan ng pagtatanim po ninyo? Ano pong fertilizer ginagamit? Natural fertilizer po ba o gumagamit kayo synthetic? Gumagamit din po kami ng synthetic. So mixing po. Opo. Ito pong Lian Batangas kasi agriculture siya no? Land ang majority kaya ano po rito nanggagaling po sa kumusta naman po, di kayo naglalako dito sa palengke? Di kayo naghahatid sa palengke dito o naghahatid din? Naghahatid po kami sa bayan po ng Lian at Nasugbu. So dalawang bayan na. Kumusta naman po yung pagtanggap ng mga tao dahil kakaka-harvest lang po eh? Actually, kulang nga po yung supply namin. Kaya po nagtanim pa kami ng marami. Aba, talaga naman. Ayan ang kagandahan, ano? Sa Ma'am Sirian, masasabi niyo po ba na yung pagtatanim ay profitable? Opo. Talaga naman, no? Ano pa pong benepisyo na nakukuha po ninyo habang kayo nag-online selling at ito, nagtatanim po kayo? Ano pong benepisyo po nakukuha po ninyo? Yung mga anak ko po kasi natuto nang kumain ng gulay din. Dati hindi po Dati masyado. hindi sila nakain ng gulay. So ngayon kumakain na rin po ng gulay. Pati ako din. Ba, talaga naiwasan na ngayon ng mga fast food, ano? Tapos, ito pong nakalipas na bagyo di ba? Dinaanan ng bagyong Batangas, sa iba pang panig ng ating bansa. Ano pong epekto nito sa ating mga halaman? Yung tanim po namin sitaw, medyo naanuhan siya ng bagyo. Yes. Pero bumunga pa rin po naman. Ba? Pag may bagyo lang talaga, yung mga bulaklak nanlalaglag. So hindi siya natutuloy. Kaya naunti yung bunga pag may bagyo. So pag ganyan po, lugi po ba tayo o hindi naman nakakabawi naman? Hindi naman po, nakakabawi din. Bumawi, no? Pagkalipas ng bagyo, bubulaklak uli. Parang ano pala yan, yung mga, yung mga, paano nyo naman po natutunan ito? Bakit, ito, ang dami pong pwedeng pasukan na negosyo. Bakit nag-invest po kayo into farming? Meron po kasing lupa, so sayang naman. Yes. Naisipan, dati pa po kasi namin pangarap namin mag-asawa na magkaroon ng simpleng negosyo. Yes. Dahil nga siya ay seaman, tapos may 3 po kaming anak. Yes. Pag nandito po kasi siya, wala kaming income. Yes. Merong konti, pero nakabudget na po yung Nakabudget na bahay. siya. So dito, nag-i-enjoy pa siguro, ma'am, ano? Kaya po nung nakilala namin si Mang Jessie at inalok kaming maggulayan, doon Yes. po nagsimula. Yes. Dahil humingi rin siya sa amin ng tulong na makasurvive sila sa pang-araw-araw na pamumuhay nila. Oo. Doon po nagsimula ang aming munting gulayan. So ibig sabihin si Ma'am Jessie, tao nyo na siya dito ngayon. Opo. Ayun, paano po ito yung mga hektar na to? Ano na po ito, nabili na po ba ninyo? Opo. Investment na rin, ma'am. Opo. Oo, kapag nagsawa ka na sa gulayan dito, tumataas din po yung value ng lupa, no? Dito po sa Batangas kasi napakagandang area. Di po ba? Kapag dito po ba, hindi ba lubugin ito? Kasi problema ng iba, kapag gumulan, lumulubog nababaha yung Dito naman po sa part na to, hindi. Medyo dun po sa dulong, nababa. Pero okay na okay po dun ang okra. Matibay po kasi ang okra sa... Okay, So ano po pong plano nyo pong development? Ngayon po nakabakod na, ano? Siguro nung una to, marumi pa to. Ano sa mga hinaharap po, ano po pong plano po nyo development dito sa farm po ninyo? Balak po namin magtanim ng hydroponic na lettuce. Mag-hydroponics din. Ito po sa tubig naman. Opo. Oo, continuous ano po ito, no? Continuous harvest po ito, sustainability, ano? So ganun din, ma-market nyo rin po sa online. Opo. Talaga naman. I understand si Mr. Paparating na naman niya, malapit nang sabi mo nga, itong buwang ito, darating na. So, tutok na rin naman siya dito. Opo, dito na siya magtutulong siya dito Talaga naman. Ano pong pwede nyo pong ibigay na tips? Lalo na po sa mga gustong pumasok sa ganitong investment, sa mga nanood po sa atin ngayon. Kung may lupa naman na kahit maliit lang, pwede Yes. naman magsimula doon. Magtanim ka lang ng kahit ano, madali lang naman po magpabuhay ng mga halaman. Yes. Pag namunga na, pwede nyo din pangkain. Pangkain lang po. Doon makakatipid na po kayo Yes. Pangkain na pang araw-araw. Tsaka isa pa ma'am, nakakatulong tayo sa pagpreserba sa ating inang kalikasan, di po ba? Climate change, sobrang init. Pag nagtatanim ka ng mga nitong gulay, puno, diba? Mga fruit-bearing trees, nape-preserve natin ang ating kalikasan, di po ba ma'am? Initially, Ma'am Cheryl, ako'y magpapasalamat. Pero mga kababayan, huwag po kayong bibitiw dahil itutur po tayo ni Ma'am Cheryl Ann dito po sa kanyang napakagandang farm sa pagbabalik po ng masaganang buhay.
Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko pa rin po si Ma'am Sherian na ngayon po ituturo tayo dito po sa kanyang napakagandang farm, CSB Farm. Ma'am Sherian, nandito to ngayon sa taniman ng mga talong. No? Napakaganda po nito. Ilang araw na po ito mula nung maitanim? 2.5 months. 2.5 months, so more or less, mga 75 days. Opo. Okay? Dito po, magkano pong puhunan ng naiputa po niyo mula sa seedlings hanggang po sa pataba? Siguro po nasa 15,000 na po. 15,000, pero napakagaganda po. Opo. Hindi ilalabas pong pera nito, ma'am, kapag nag-start nito, nagpa-flowering na. Opo. No? Tansya mo, ma'am, babawi ka nito. Sigurado po. Yes, sigurado dahil napakaganda. Pamangaganda po ng pamamaraan po ng pagtatanim po ninyo at saka yung pagpapatubig. Opo. Hindi na po kailangan dilig-diligan. Ano? Dito po sa may butas po Yes, yan para oo. Ano yan, nanggagaling meron po tayong supply ng tubig dyan, ano? nakikonekta lang ako Nakakonekta kay tita. sa ipag ko. Kay ipag. Napakabait ng ipag mo, masarap kapit-bahay. Ipag po. Pag kumita na po kami sa talong, magpapabaysak na po. Yun! Talaga naman, oh. Ikutin nga natin ng kaunti dito, ma'am. Ito, nagsisimula ng flowering, no? Opo. Ayan, may bunga na, ma'am, oh. Ayan, may bunga na, oh. Yan. Kapag bunga nito, maganda po yata yung presyo ng talong, ano? Opo, ngayon po nasa 120 ang kilo ng talong sa palengke. Wow! Naku, maglalabas ito ng tunay-tuniladang ano to, ma'am. Tansya ko, nasa ano to, mga ilang square meter po kayo itong talong na to, ma'am? Ay, hindi ko po sure. Pero yung puno po, nasa 1,200 na puno. 1,000 to na puno. Bawat isang puno po yan, maglalabas po ng ano yan eh. Baka 2 kilo, hindi lang. Opo. Sige nga, tinapaw po natin banda rito. Bakit po may plastic na ganyan? Para po less sa pagtubo ng damo. Yan. So, at saka magdaling pitasin kapag pumarbes ka, no? Opo. O yun, napakaganda po. Lipat po tayo ngayon dito sa mga tawin na malaman. Banda rito po tayo. Dito na po tayo sa taniman ng sili. Dito po sa farm nila, Ma'am Sherian. Ma'am Sheri, ito po, paano nyo po tinatanim ito? Seedling po siya. Seedling. So, tinatransplant nyo na lang po. Napakaganda po. Ha? Siling panigang ito, Ma'am Opo. Sherian. So, maganda po ang presyo ngayon ito, Opo, pero sa ngayon po, hindi pa kami nagbabagsak sa palengke. Yes, pero alam ko po, napakagandang presyo ngayon ito at kikita rin po kayo dito. Mga ilang puno po kayong meron dito na sili ng ganito panigang? More or less po 500. 500 na puno! Naku ma'am, maglalabas ng maraming pera din yan. Be-bless ka ng Panginoon dahil napakaganda po ng yung mga tanim na sili. Naku, ito po, tinan niyo po yung mga bunga po nila. Hindi po itik, ano, Ma'am Sherian? Opo. Hindi hitik, hitik na hitik. Yan, no? Kapag po kasi ganyan ang bunga, makikita mo masisiyan ka na eh. Ha? Okay, tingnan po natin dito. Alright. Ako tuloy-tuloy ang pagbunga, Ma'am Sherian, no? Ma'am Sherian, dito na po tayo sa taniman po ninyong ang palaya. Bakit po napapabungang ganyan? Ang dadami. Tama po ang pag-aalaga nila. Yes. So, paano na po tinatanim? Seedlings din Seedling po. days, so tas transfer na. Opo. Aba, ito, umaharvest ka ngayon si Kuya Jesse. Opo. Aba! Yan po si Mang Jessie, ang aming taga-tanim. Aba, talaga naman Kuya Jesse. Napakaganda na ng mga na-harvest mo. Nakailang harvest ka na rito? Pag ilang harvest na? 7 harvest na. Tapos na, yung sabi mo, nakailang kilo ka dito nung huling harvest mo? 50 kilos. Ilang puno po meron tayong palaya ngayon? 500. Aba naman to. Hindi ba mahirap palagaan ng palaya? Hindi mo na. Malaman naman yan. Oo. Malaman lang. Oo. Sa ano lang, basta may tubig. Oo. Sabi nga ni Ma'am Sherry kanina, tamang alaga. Ha? So ganun po yung ginagawa po ninyo? Okay? Okay, balikan ko si Ma'am Sherry. Ma'am Sherry, bakit niyo po naisipan ng paggugulay? Kasi po ang asawa ko ay nagbabarko, tapos meron kaming 3 anak. Yes. Ang ultimate dream kasi namin mag-asawa is yung wag na siyang sumakay. Aha. Sumasama na kami. Simpleng buhay. Opo, simpleng Ha? buhay. Oo. Na sana po, itong gulayan po ang tumupad sa aming pangarap. Yes, i-bless ka ng Panginoon. Kami rin Si sa Mang Jessie naman po, yan, tinulungan namin. Ang naging objective po namin mag-asawa is natutulungan niya kami na Yes. matupad yung pangarap namin. At the same time, Yes. natutulungan din namin siya at ang pamilya niya. Ma'am, may share na po kayo sa anti-poverty program ng gobyerno dahil sinagip po ninyo si Ma'am Jessie para po mangalaga po ng farm po ninyo. Si Ma'am Sherian Baskugin, online seller at owner ng CSB Farm. Dito po yan sa Lian, Batangas. Huwag po kayo bibitiw. Magbabalik pa ang masaganang buhay.